Cavaliers nakahinga ng maluwag matapos madismiss ang kaso. At what if magsama sina Stephen Curry at Wembanyama? Posibleng pinakamalupit na duo sa NBA history. May magandang balita para sa mga fans ni James Harden. Matapos ang ilang linggong usap-usapan tungkol sa kanyang kontrobersyal na pagkakaaresto, tuluyan nang naresolba ang legal na issue na kinaharap ng veteranong NBA superstar. Ayon sa pinakahuling ulat, ibinasura na ng mga prosecutor ang kaso laban kay Harden matapos niyang matagumpay na makumpleto ang tinatawag na Alternative Resolution Agreement. Ibig sabihin, wala na siyang haharaping karagdagang parusa kaugnay ng kasong unlawful carrying of a handgun. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? Noong buwan ng Hunyo, naaresto si Harden sa Houston, Texas matapos umano siyang sitahin ng mga autoridad dahil sa isang handgun na nakita sa loob ng kanyang sasakyan. Batay sa ulat ng mga pulis, nakalagay umano ang baril sa upuan ng sasakyan at hindi ito nakalagay sa isang tamang holster. Sa ilalim ng batas ng Texas, may mga regulasyon tungkol sa wastong pagdadala ng handgun sa loob ng sasakyan at ang sitwasyong ito ang naging dahilan upang kasuhan siya ng misdemeanor unlawful carrying of a weapon. Matapos ang kanyang pag-aresto, agad din siyang nakalaya matapos magpiyansa ng $100 habang nagpapatuloy ang proseso ng kaso. Dahil isa siya sa pinakamalalaking pangalan sa NBA, mabilis na kumalat ang balitang ito at nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga basketball fans. Marami ang nagtanong kung maaapektuhan ba nito ang kanyang NBA career. May ilan ding nag-isip kung posibleng magkaroon ng disciplinary action mula sa liga o kaya naman ay magbago ang plano ng Cleveland Cavaliers tungkol sa kanya. Ngunit ayon sa mga ulat, alam na ng Cavaliers ang sitwasyon mula pa noong una. Sa kabila ng legal na issue, nanatiling maayos ang relasyon ng magkabilang panig at wala umanong indikasyon na babaguhin ng team ang kanilang plano para kay Harden. Ngayon na tuluyan nang na-dismiss ang kaso, mas makakapag-focus na ang veteranong guard sa kanyang basketball career. Sa kasalukuyan, nananatili siyang unrestricted free agent matapos niyang tanggihan ang kanyang $42 million player option para sa 2026-2027 season. Gayunpaman, inaasahan pa rin ng maraming NBA insiders na muling makikipagkasundo si Harden sa Cleveland. Matatandaang dumating siya sa Cavaliers noong trade deadline mula sa Los Angeles Clippers at naging malaking bahagi siya ng matagumpay na kampanya ng team. Sa tulong ng kanyang karanasan at mahusay na playmaking, nakabalik ang Cavaliers sa Eastern Conference Finals sa unang pagkakataon mula pa noong 2018. Malaki ang naging ambag niya sa pagbuo ng opensa ng team at sa pagbibigay ng kumpiyansa sa kanyang mga kasamahan, lalo na sa mahahalagang laban. Dahil dito, maraming taga-suporta at basketball analysts ang naniniwala na mahalaga pa rin ang kanyang papel sa hinaharap ng Cleveland. Ang kanyang leadership sa loob at labas ng court ay itinuturing na isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na lumalakas ang team. Ngayong wala na ang legal na balakid, ang susunod na malaking tanong ay kung kailan opisyal na matatapos ang usapin tungkol sa kanyang bagong kontrata. Marami ang umaasa na magkakaroon na ng kasunduan sa lalong madaling panahon upang makapag-focus ang Cavs sa paghahanda para sa susunod na season at maipagpatuloy ang kanilang matagumpay na kampanya. Makakabalik nga ba si Harden sa Cavaliers? O may ibang teams na susubok na kunin ang serbisyo ng former MVP? Ano sa tingin nyo ang tamang susunod na hakbang para kay Harden? I-comment ang inyong opinion sa ibaba. Sa ibang balita, isipin ninyo ito sandali. Paano kung isang araw ay magsuot ng San Antonio Spurs jersey si Stephen Curry? Sa ngayon, puro haka-haka pa lamang ito. Wala pang anumang indikasyon na mangyayari talaga ang naturang trade. Pero isang bagay ang malinaw. Habang patuloy na nahihirapan ang Golden State Warriors na bumuo ng isang championship caliber roster, hindi nawawala ang usapan tungkol sa posibilidad na lumipat si Curry sa ibang team. At kung may isang destinasyon na paulit-ulit na binabanggit ng mga fans, iyon ay ang San Antonio Spurs. Pero bakit nga ba napakaraming gustong makita ang tambalan ni Curry at Victor Wembanyama? Ang sagot ay simple. Maaaring ito ang isa sa pinakamapanganib na offensive duo na nakita ng NBA. Sa basketball, may konseptong tinatawag na gravity. Hindi ito tungkol sa siyensya. Sa NBA, ang gravity ay tumutukoy sa kakayahan ng isang player na hilahin ang depensa papunta sa kanya na nagbubukas ng espasyo para sa kanyang mga kakampi. At kung pag-uusapan ang gravity, kakaunti lamang ang maaaring ikumpara kay Curry. Sa loob ng mahigit isang dekada, binago niya ang paraan ng paglalaro ng basketball. Dahil sa kanyang napakalayong 3-point range, napipilitang bantayan siya ng depensa kahit ilang metro pa ang layo niya sa 3-point line. Isang maling hakbang lang ng depensa
maaari na siyang magpakawala ng 3-pointers. Samantala, si Victor Wembanyama naman ay may sarili ring klase ng gravity. Hindi dahil sa kanyang shooting, kundi dahil sa kanyang pambihirang tangkad, haba ng kamay, bilis, at kakayahang tumapos sa loob ng paint. Sa tuwing papasok siya sa loob, halos automatikong napipilitang mag-collapse ang depensa. At dahil dito, madalas magkaroon ng maluluwag na tira ang kanyang mga kakampi. Ngayon, paano kung pagsamahin ang dalawang players na ito? Habang hinahabol ng depensa si Steph sa labas ng 3-point line, maaaring dumiretso si Wembanyama sa ring para sa isang alley-oops o madaling dunk. Pero kapag pinili naman ng depensa na harangan si Wembanyama sa ilalim, sapat na ang 1 segundo para makahanap ng espasyo si Curry at magpakawala ng isa na namang 3-pointer. Sa madaling salita, kahit anong piliin ng depensa, may kapalit itong malaking problema. Mas lalo pa itong nagiging delikado kapag pinag-usapan ng pick and roll. Sa Golden State, matagal nang ginagamit ang pick and roll ni Steph at Draymond Green. Karaniwan, dino-double team ng depensa si Curry upang hindi siya makakuha ng malinis na shot. Ngunit paano kung si Wembanyama na ang magiging screener? Hindi na ganoon kasimple ang depensa. Kapag dinoble nila si Curry, maiiwang malaya si Wembanyama sa gitna. At kapag natanggap niya ang bola na may lamang na 4 laban sa 3 depensa, napakahirap na siyang pigilan. Kung mag-switch naman ang depensa, maliit na defender ang haharap kay Wembanyama sa ilalim ng ring. Kung mag-drop coverage ang kalaban, halos siguradong mabibigyan nila si Curry ng libreng 3 at iyon ay isang napakalaking pagkakamali. Kilala siya bilang isa sa pinakamahusay na 3-point shooter sa kasaysayan ng NBA, kaya kahit kaunting espasyo lamang ang maibigay sa kanya, ay kaya niyang gawing puntos. Ngunit kung pipiliin naman ng depensa na bantayan siya ng mahigpit, magkakaroon ng malaking oportunidad si Wembanyama na umatake sa loob ng paint. Napakahirap siyang pigilan kapag nabigyan ng tamang anggulo. Anuman ang piliin ng kalaban, tila may kasunod agad na kaparusahan dahil parehong kayang samantalahin ng dalawang player ang anumang kahinaan ng depensa. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit napakaraming basketball fans ang gustong makita ang tambalang ito. Hindi lamang dahil parehong superstar sina Curry at Wemby, kundi dahil ang kanilang mga kakayahan ay tila ginawa upang magtulungan sa loob ng court. Ang isa ay itinuturing na pinakamahusay na shooter sa kasaysayan ng NBA, habang ang isa naman ay isa sa pinaka-espesyal na unicorn na nakita ng liga. Kapag pinagsama ang kanilang talento, posibleng maging napakahirap para sa kahit sinong teams na makahanap ng epektibong depensa laban sa kanila. Marami ring eksperto ang naniniwalang kung sakaling mangyari ito, maaari silang maging isa sa pinakamapanganib na offensive duo sa buong kasaysayan ng NBA. Hindi lamang sila magiging banta sa pag-score, kundi makapagbubukas din sila ng mas maraming pagkakataon para sa kanilang mga kakampi. Sa kasalukuyan, isa pa rin itong malaking what if dahil wala pang konkretong senyales na lilipat si Curry sa Spurs. Gayunpaman, hindi maiiwasang isipin kung gaano kalaki ang magiging epekto sa buong NBA kung sakaling magsama ang dalawa. Ngayon, gusto naming marinig ang opinion ninyo. Kung kayo ang masusunod, gusto ba ninyong makita si Curry na magsuot ng Spurs jersey at makasama si Wembanyama? O mas gusto ninyong tapusin niya ang kanyang career sa Golden State Warriors? I-comment ang inyong sagot at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang NBA news, trade rumors at basketball updates.